material ay may lalim pero may accessibility. Yeah. So, ganun ang ginamit namin. Tapos, yung being true to the original material doesn't mean merely sticking to it. It means sticking to it and translating it into visual terms. Ito ay ayon sa kung ano ang pananaw ng produksyon, kung paano palalawigin ang original material ni Binibining Mia. Gusto ko lang sabihin na lahat kami ay storytellers. And we take our responsibility as storytellers seriously. At para sa mga kaibigan ko sa press na nakasama ko sa journey ko bilang direktor, at 34 years na ako halos na direktor, mahal na mahal ko ang propesyon ng pagkukwento. At ang pagkukwento namin, ito ay isang tribute hindi lamang sa material, hindi lamang sa mga artista o sa pagka-Pilipino natin, kundi ito yung para sa lahat ng mga manonood. Saan man sulok ng mundo sila naroroon. Simply because ang ikinikwento ng I Love You Since 1892 ay tungkol sa pag-ibig. At bilang storyteller, yan ang pinakamasarap ikwento sa lahat. The different shades and different colors and the different emotions from joy to pain and from pain to joy about love. So everything that is surrounding this show within the project and outside of the project, lagi ko sinasabi sa kanila, at the end of the day, ang tanging commitment natin is to tell a good story. At pag hindi tayo kumalas doon, at nagkukwento tayo ng mula sa puso, never tayong magkakamali. Okay, thank you. Hello. Well, supposedly dapat si Juanito dapat yung tinatanong niyo regarding it. Kasi kunya, siya yung nag... Hindi. But no, actually hindi ko alam kung sino nag-paint. Okay. Hindi ko pa na-ask kasi ngayon ko pa lang siya nakita. Akala ko ikaw nag-paint. Ha? Hindi ako yung nag-paint. Pero, yes, actually, kung pwede po kukunin ko siya after the show. Ano reaction mo nung una mong nakita? Hindi ko. Nagkamukha ako. I like it. Maganda po. Maganda. Yes. Thank you. Thank you. Yung po si Jojo Gabinete ng BEP. Pangalawa na magtatanong si June Lalen ng Abante. Yes, yeah, good afternoon. Yeah, congratulations. Direct nandun ka sa Viva Arcada. Yan, nandun ako sa Viva Arcada. Grabe yung reception ng tao. Yes. Palakpakan, yung hiyawan. Yes. Ng mag-perform ang cast ng I Love You since 1892, yes. Di ba? Nakita mo na reception, kinakabahan ka pa ba? Na kung tatanggapin ang team up syempre ni na Jerome and Heaven at saka yung pelikula mo. Gusto ko muna bigay yung aking immediate reaction nung nag-umpisa yung show, tapos nagtilian yung mga tao bago lumabas yung mga artista. Hindi pa nagsisimula ang show, nagtitilian pa lang yung mga tao. Ang unang pumasok sa isip ko, ang galing-galing ng Viva. Diba? Para without a network and just using their own infrastructure and the app, they were able to create this fandom, a very, very interesting fandom with a varied menu of artists. Ang husay-husay ng Viva. So, tungkol dun sa kinakabahan pa ba ako kung tatanggapin ang show o hindi, kinakabahan ako June on so many levels. Pero hindi dahil sa kung tatanggapin siya o hindi, dahil matagal na tayo sa industriya at marami na tayong shows na ni-launch. At kung yung kaba ko ay hindi dahil kung tatanggapin sila o hindi. Bakit? Kasi magagaling silang artista eh.
bilang isang veterano sa industriya, hindi lang ito labanan ng pasikatan, kundi labanan ng patagalan. At tatagal ka kung mahusay ka. So, malinaw sa utak ko na ang show na ito na kinabibilangan nila ay magsisilbing isang malaking pundasyon. Hindi tungkol to sa kasikatan lang o papilian eh. Tungkol ito sa pundasyon ng paano sila magiging mas mahusay pa para mas tumagal sila at mas marami silang magawang makabuluhang proyekto. So on that note, hindi ako kinakabahan. I think ang mas tamang emosyon na naramdaman ko ay excitement. Simply because lahat kami naniniwala sa material at alam namin na may mga inambag kami para mas lalong yumabong to ma-enhance yung original material on print form. So excited kaming makita ng mga tao kung paano namin translate to on screen. Yun lang yun. Pero diba, nakakabilib talaga ang Viva. Totoo. Sabi mo nga, bumilib ka. Ako, bumilib ako kasi after Marco Gallo, naisipan nila na si Jerome talaga i-partner kay Heaven at tanggap ka agad, di ba? Kahit ako din, napatanong dyan. Oo, di ba? Di ba, among nga at Jerome, di ba, nakakagulat yung bilis ng pagtanggap ng mga kanito. Pagkapasok sa Zoom meeting, sabi ko, uy, naliligaw yata ako. Yun agad. So, in the end naman, who am I to question, di ba? So, hinayaan ko na lang yung trabaho ibigay sa akin at gampanan. Pero grabe, no? Yung ang bilis ng pagtanggap, di ba? Ikaw naisip mo rin yung gano'n na, or hindi, na parang ikinagulat mo din na eto pala parang teaser pala yung sa Viva Arcada, pero grabe na yung reaction ng fans, di ba? Oh yeah. Dun sa scene drop na ginawa namin. Actually, ito, para lang malaman ng lahat. Until now naman, kahit from the Safe Skies Archer, pagpasok ko sa Viva, hindi ko pa rin naman tanggap na matatanggap ako eh. Hindi ko matatanggap yun. Kasi ang pinaka-importante sa akin, tinatanggap ako ng mga taong nagbibigay ng trabaho at nagtitiwala. To be honest. And alam niyo, until now, hindi naman nila matatanggal yung sakit ng mga sinabi nila sa akin na as hero. Hindi ko siya magagamit sa pag-aral. Sa'yo talaga sila. Ang mga challenge, simple. Bigyan kita ng example. May eksena, kunyari, all-star cast. So, 13 sila. 13 sila magko-costume ng ganito. Ang init-init. So by the time dumating sila sa set, magre-rehearse ako. Kita ng rehearsal, pinapawisan na sila. So magpupunan sa ng pawis, magre-retouch siya ng make-up. So mag-take. Pagtapos mag-take, in the middle of the scene, I will cut. Kasi yung pawis nila tumutulo. So magkakat na naman ako, magre-retouch na naman sila, etc. etc. So ang isang eksenang simple basahin, pag ginawa mo, hindi siya simple gawin. Diba? For example, madaling basahin na, yung ganito, naglalakad sila, namamasyal, etc. etc. So maglalakad sila, mamasyal, etc. etc. Mabato. So maglalakad si Heaven na nakaganyan. So sumasabit lahat ng damit niya. Merong muntik pa. Little things na hindi mo mai-imagine. O kaya ang feeling nila, ang sari-sariwa ng hangin. Pero nasa ilalim sila ng araw. Ang init-init ng suot nila, nakaganyan sila. So yung ganung challenges na na walang may konting kinalaman pero hindi malaking bagay sa acting. Kasi kung execution lang, they come prepared, they know what they're supposed to do, they listen, they're willing to work hard. Kaya lang minsan talaga, pag mainit, mainit. Tapos kahit umuulan, hindi ibig sabihin malamig. Minsan mas mainit pag umuulan. Very minor challenges, nothing great. Isa pa pala. Dahil nagsushooting ng 1892 at lahat ng mga bahay na luma nasa main road na maraming dumadaan.
kahit isara mo siya, dinig mo ang ingay ng tricycle at ng sasakyan 2 blocks away, tapos nag-eksena sila ng drama, you have to cut. Tapos, babawin. Little things na hindi naman legal talaga, pero wala kami magawa. Hindi namin kontrolado minsan. Thank you, So Daddy. yun lang. Thank you. Yung last question to the three cast, tanong ko lang kung paano kayo nakarelate dun sa character ninyo. Especially si Heaven na dalawa yung character mo dito, di ba? Yung makaluma at makabago. Saan ka mas nakarelate dun sa character mo, dun sa dalawa? Ayoko po masyadong magbigay ng detalye regarding the characters para sana meron pang surprise element pag lumabas yung trailer or yung first episode sa mga hindi po natin na readers. Pero naniniwala po kasi ako na kunyari si Carmela, a part of her, ako na yun eh. Alam ko, naiintindihan ko na siya kumbaga, na same naman kami kumbaga sa pagmamahal ng mga tao sa paligid, na inuuna namin ng ibang tao bago kami. Regarding kay Carmelita naman, when it comes to love din, sometimes you become a bit selfish. Pero, because tao ka pa rin. And I think both of them, parang pinapakita yung spectrum ng tao regarding personalities, di ba? And so, I can relate to both in a sense na I can be kind and I can be bad because of so many reasons. So, ayun po. Ganun ko siya tinitignan, yung dalawang character. Si Jerome naman, saka si Joseph. Sa akin, pinakamalapit siguro yung pagdating sa mga magulang. Yung pagsunod. Ang laking bagay kasi kung ano ang desisyon ng magulang para sa anak, yung dapat ang gagawin. Medyo doon nung na-relate ko kasi naalala ko bigla yung nabalikan ko ng mga panahon na kasama ko yung papa ko pa sa isang bahay, Santa Mesa pa ako sumusunod na ako talaga sa kanya. Na kahit may sama ako ng loob, hindi ko mapakita, hindi ang ganda ng napunta. So, ay, kasi ganoon din naman, kasi katulad ni Juanito, kailangan niya sundin na pakasalan si Carmelita. Hindi yan, di ba? Hindi niya pinagkisiyan. Thank you. Joseph. I would say sobrang nakaka-relate ako kay Leandro kasi number one is very career-driven. So, to the point na pinili niyang iwanan si Carmelita upang matupad niya yung pagiging pagsusundalo niya. And yung ipaglaban ng kanyang pagmamahal. Talagang kung may gusto siya, talagang gagawin niyang lahat para makuha yung sino man yung babaeng yun. And also yung values niya and ang pagmamahal niya at pagbibigay niyang importante sa kanyang pamilya. Thank you. Congratulations everyone. Looking forward for this season. Salamat. Thank you po. That was